Magandang umaga po, Manong Ted. Magandang umaga po, DJ Chacha. Okay, Hello ma'am. po sa inyo lahat. Opo, salamat na marami sa panahon. Ma'am, amin lang po munang kaklaruhin. Sa ngayon po, ano ho ang actual na sitwasyon doon po sa Israel kung saan nga po meron pong namatay ng manggagawang Pilipina at ano po ang ginagawa ng pamahalaan doon to protect our workers, ma'am? Manong Ted, ongoing pa rin. Of course, ongoing yung missile attack. At sa ngayon po, in coordination at lagi po tayong in communication with the Filipino communities po doon. So, nagkakaroon din po ng kumpirmasyon kung meron po tayong naaapektuhang mga kababayan. Ano po ito? We're operating under a one-country team approach. Ang ating embahada, si Ambassador Eileen po, ay nasa lead po nito at katuwang po ang Department of Migrant Workers at ang OWA. So, ongoing po ito lahat. Nakakatanggap na po kami, Manong Ted, ng mga request for repatriation. Pero dahil po ongoing pa yung atake, sinasabi namin na babalikan namin sila for the arrangements dun sa eventual nilang repatriation pabalik sa ating bansa. Opo. Ma'am, if you recall, di ho ba, no, nung nagkaroon din po ng problema dito po sa Israel, and of course, no, yung kanilang bakbakan din po with Lebanon, itong mga grupo din po ng Hamas, nagkaroon na po dati yan ng mga request for repatriation, pero kinalaunan po, marami nang umatras. Ano ho? Dito po sa pagkakataong ito, gaano ba karami itong mga Pilipino po na nagpahatid na po sa inyo ng mensahe? Sa ngayon po, sabihin ko po medyo mababa pa yung numero. Tama po kayo, nung Hunyo po, last year, sa umpisa medyo madami po no yung nag-express ng intention to repatriate. Pero isa-isa ho namin yan, iniisa-isa namin kausapin. Yung iba nga po, meron na kami mga ticket arrangement, meron na akong na-issue na ticket, pero umaatras po sila. Certain, lalo na pag umaayos na yung sitwasyon. So, nakahanda na rin po yung dedicated teams natin para po i-handle yan at makausap yung ating mga kababayan. Sa ngayon po, base yung sa count namin before mga midnight today ay kanina, wala pa pong mga, I would say wala pa po sa 20 yung talaga po nag-express ng intention na bumalik. Opo, opo. Well, kung repatriation nga po sa mga panahong ito, mukhang that's impossible kasi nga yung airspace po ng Middle East sarado, di po ba? Ano po, ma'am? No? Tama po yan, no? Actually, at meron nga pong major airport, no, yung Dubai International Airport, ang nag-anunsyo, may abiso sila ng indefinite muna pong suspension or closure ng kanilang operations. Malaki pong dagok yan na Manong Ted, kasi na-experience natin ngayon sa iba nating mga post, no, yung mga covered yung ibang mga airports katulad ng Hong Kong International, Manong Ted. Ongoing yung ating pagtulong sa ating mga kababayang na stranded na dapat papuntang Dubai na makabalik ng Pilipinas at sa awa ng Diyos, pabalik na rin po sila. Opo, paano po ang ruta nun? Yung galing po ng Dubai na mga stranded ho pauwi ng Pilipinas? Ang nangyari ho sa kanila, ang flight po nila Manila to Hong Kong, Hong Kong to Dubai, Manong Ted. At kagabi po, ang ating pong Migrant Workers Office, ang ating Labor Attaché, Cesar Chavez, Welfare Officer Mariluso Malinog, nag-assist po sila sa airport. Halos 132 po na ating mga kababayan doon ang na-stranded sa Hong Kong International Airport. Dahil yung leg po ng kanilang ticket from Hong Kong to Dubai or Hong Kong to Riyadh ay na-cancel na po yan. So ngayon po, ang ginawa ng team natin ng BMW at saka PCG, inayos po natin yung pabalik nila ng Pilipinas. Kasi nga po, hindi rin makabigay ng definite time itong airline nila, which is Cathay Pacific, kung kailan sila mag-reopen ulit yung airport doon. Although, binigyan nila ng option po yung ating mga kababayan ng rebooking hanggang Mayo po yata. Okay, opo. Yung ho pala yun, ano, itong mga iba ho ang ruta, hindi direkta po yung flight, no? Coming from Manila to the Middle East. Ma'am, unahin lang po natin tong usapin po. Doon muna sa mga stranded sa Pilipinas na mga papunta po ng gitnang silangan at yung galing ng gitnang silangan na pauwi ng Pilipinas. Ano po ang sitwasyon at tulong na binibigay ng gobyerno? Kahapon po, umikot po kami ni Secretary Hans Kakdak sa ating pong airport, no?
At doon po sa mismo nating OFW lounges sa Terminals 3 and 1, meron po tayong na-assist na halos 400 po nating mga kababayan na naapektuhan po yung kanilang mga flights papuntang gitnang silangan. So ito po ang mga kababayan natin na galing Mindanao, Visayas at parte rin po ng Luzon at Metro Manila na dapat po papunta sa gitnang silangan para bumalik po o pumunta sa kanilang magiging trabaho doon. Ang nangyari po ay nagkaroon na ng anunsyo, abiso ang mga airlines na kansilado ang flight. Yung iba po, Manong Ted, nagbabakasakali at hindi po sila, hindi po sila agad-agad humingi ng tulong sa OWA para sa temporary accommodation at pagtulong sa pagbalik nila sa kanilang mga probinsya. In other words, Manong Ted, yung iba ayaw pang umalis sa ating lounges at nag-aantay ng anunsyo. Yung iba naman po, dahil nagbigay na ng definite announcement yung mga airlines, nagpa-assist na po sa OWA. So nag-provide po tayo ng temporary hotel accommodations at sinet na rin po or binook na natin yung kanilang mga tickets pabalik sa kanilang mga probinsya. Meron din, Manong Ted, yung sabi niyo po, nagaling gitnang silangan na dapat to papuntang Pilipinas. Yung atin naman pong mga personnel on the ground sa Saudi Arabia, na-assist na rin po yung ating mga kababayan. We provided also temporary accommodation sa kanila. At the same rin po dun sa iba po pong airports sa Middle East. Okay. Ma'am, that's at the expense of the Philippine government? Yung pong temporary accommodation we're providing is at the expense of Philippine government using emergency repatriation fund po. Yes, ma'am. Okay. So, ma'am, yung pong mga ilang OFWs na ang gateway lang ay Middle East going to other destinations po, ano ho ang inyong balita doon? Sa ngayon po ay kansilado pa rin ang kanilang mga flights. Meron pong iba na kausap po ang kanilang mga employer or mismong airline po, nagbibigyan sila ng arrangement na rerouting po at iba po ang binabalitaan kami from Manila to China and then China to Europe. Mga ganito pong iba't ibang mga ruta. So nagkakaroon na rin po ng adjustment yung mga airlines, Manong Ted, at iniiwasan muna itong mga airports sa Middle East. Okay. Ma'am, yung pong kung sakali po, paano po ang arrangement doon po sa mga, ang flight po ay hindi ngayong linggo, by next week pa po ito kung sakasakali man po dahil hindi pa tayo sigurado kung kailan matatapos ito. Paano po yung arrangement doon sa mga nasa probinsya pa ngayon na nagbabakasyon at yun nga, ang kanila pong flight schedule ay hindi po ngayong linggong ito? Paano po? Ito po ang priority namin, Manong Ted, today na makausap, of course, at mag-coordinate po sa ating pong Department of Transportation at sa mga airlines. Kasi sa ngayon, isa-isa na po nag-aanunsyo. Kanina lang po, siguro a few hours ago, yung pong anunsyo ng Dubai International Airport of their indefinite closure sa ngayon. So, isa-isa na po yan. And we will talk to the airlines po together with DOTR on how we will proceed po, Manong Ted, itong araw na Lunes. Kasi nga po, sasabihin namin sa kanila, mostly po talaga ng kababayan nating OFW, galing ho sa probinsya. Baka ho, iniisip po nila paano yung ticket nila, paano yung kontrata nila. So we in the next coming hours po, ay yun po ang ina-expect natin na ma-assure yung ating mga kababayan. So we'll coordinate po with the OTR and the airlines po. Okay. Ma'am, meron ba ho kayong help desk dito specifically doon po sa mga nasa probinsya na maaari pong nalilito o hindi alam ang panuntunan para ho doon sa kanila pong rebooking kung sakasakali po yung pong hindi pa alam talaga kung anong mangyayari para po lamang sa kapanatagan ng loob ng ating mga manggagawa? Yes po. Nag-set po kami ng dedicated lines. Meron din po tayong, of course, yung hotline natin 1348. Ito po ay 24/7. Pero meron din po tayong mga dedicated na mga WhatsApp lines and Viber lines. At meron din po tayong email address, yung tulong@owa.gov.ph. Marami po tayong mga kababayan na nakatanggap na po tayo ng maraming tawag. At isa-isa po nating ina-address yan at tinututukan kasi nga sabi ko po sa mga OWA personnel,
Sa ngayon po, gusto ng ating mga kababayan na may sumagot sa mga telepono at makausap sila dahil sa pangamba nila, sa iba't ibang pangamba po at mostly po dyan, lalong-lalo na po yung pamilya ng OFWs, yung kalagayan po ng kanilang mga kamag-anak. Okay, sige po. Kasi ma'am, I think kahapon nag-crash na yung yung website ng Emirates, no? Yan po ang report sa akin. Oo, I mean, sa dami siguro nga, daang libo yung mga pumapasok sa kanila pong website. So, yung pong doon ho muna, meron, kasi ito, libo-libo po itong tatawag sa inyo. So, meron ho kayong desk ngayon, mga tauhan, natutugon po sa mga katanungan ng mga manggagawang Pilipino. Both sides po ito, yung mga pauwi at yung mga paalis, para lang humatulungan to guide them ano ang dapat na gawin sa kanilang mga airline. Meron din kayong ugnayan sa mga airline mismo, ma'am? Yes po, sir. Ano na po yan? Matik na po yan sa OWA. Ang coordination namin sa mga airlines. At ngayon po, I would say hindi na kailangan sabihin, pero just for assurance, all hands on deck po ngayon ang ating iba't ibang mga ahensya dahil unprecedented to, Manong Ted. Dati po, isa o dalawang bansa lang nag-aaway. Ngayon po, lahat po ng bansa doon sa, mostly po nun ay nandoon po ang mga OFWs, nagkakaroon ng ganitong klaseng gulo. Kaya po, sabay-sabay po yan, Manong Ted, at kaya nagpapasalamat din kami dahil meron din po tayong mga PhilCom groups na tumutulong sa atin. At of course, yung ating iba't ibang mga ahensya sa gobyerno na nagpo-provide din po ng support sa atin dito sa DMW OWA po. Okay. Ma'am, doon po sa Bahrain, di ho ba sa mga nagkaroon po ng pagpapasabog, no? Bahrain, maging dito sa ilang pong areas, no? Maging sa Qatar, of course, dito rin po sa UAE, no? Yung mga nakalusot po ng mga drone strikes dito. Ano po ang report sa mga Pilipino doon? Parang Ted, sa Bahrain po, meron silang pinrovide ang gobyerno nila na government shelter. So ito po ay napakalat natin sa Filipino community. As we speak po, halos 500 po na mga Pilipino nating mga kababayan ang nasa mga government shelter po ng Bahrain. Yung ating pong ambassador together with our labor attaché, welfare officer, DMW OWA po, ay pinuntahan na po yung ating mga kababayan at patuloy po tayo sa pagbibigay natin ng mga meal assistance, pagkain. Yun po ang request ng ating mga kababayan sa shelter. More food, sabi nila. So kami po ay gumagawa ng paraan na Manong Ted, makuha yung mga food supplies din. Kasi sa ngayon din po, medyo rin po, syempre, marami rin nang bumibili ng mga pagkain. So we are securing po itong mga food packs at meals para sa ating mga kabayan. So, ngayon po, halos 500 po sila. Okay. And ma'am, doon po sa Iran, ilan po ang rehistradong OFW doon kung meron man? Ngayon po, Manong Ted, ito po, pull out ko lang po yung number natin na eksakto. Alas 6:34 po ang ating tamang oras ngayon. Go ahead, ma'am. Go ahead. Opo. Ito po. Tama ba ma'am? 13? Wait lang po, Manong Ted. Or more than 13? Yung mabigay ko sa inyo. Opo. Nasa ating po niya ngayon si OWA Administrator PY Kaunan para po sa ating pong update dito po sa sitwasyon ng mga Pinoy, particularly po ng mga manggagawang Pinoy diyan po naman sa gitnang silangan. Ito po ang ating update dito po sa nangyayari ngayong gulo sa pagitan po ng Iran, Estados Unidos at maging ng Israel. Sige po ma'am, we'll just go. Okay. Sa OFWs, I would say, Manong Ted, Filipinos po in Iran. Okay. Halos 800 po. Halos 800. So ito ho yung iba't iba na ang sitwasyon. Manggagawa, yung iba po ay nakapag-asawa na locals doon. May tanong ka ba, Chia, please? Okay, go. Yes po. Yusek, sa ngayon, tama po ba nasa alert level 3 or voluntary repatriation po tayo dito sa ilang mga bansa na apektado nga po nitong nangyayaring gulo dyan sa Middle East? May possibility po ba na magdeklara ng alert level 4? Ito pong pag-set ng alert level, of course, this is with the Department of Foreign Affairs. So, sa pag-uusap po namin sa kanila, talaga pong nag-a-assess po sila.
based dun sa conditions. No? So sa ngayon po, wala pa pong ganong anunsyo at hindi pa po yan na nako-consider, I would think, kasi hindi pa po nila nasasabi sa amin yung alert level 4. Oo, doon po sa Doon po sa mga lugar kagaya ng Israel, Iran, Lebanon, Dubai, yung kung saan po maraming mga Pilipino, ano po exactly mga area yung pinakabinabantayan natin ngayon? Halimbawa sa Dubai po mismo. Sa Dubai, may mga reported, in fact, yung mismo nating mga OFW siyang report nung mga nagiging, I would say, mga bombings and attacks. First, yung sa international airport, no? Meron tayong kababayan na yung certain gate na natamaan, yung kung saan siya nagtatrabaho, katabi po noon, Manong Ted, DJ Chacha. So, meron din dyan. Tapos may mga selected na mga hotels din na naapektuhan. But based sa report ng ating welfare officer, kanina-kanina lang, ay nagkakaubusan na rin, Manong Ted, DJ Chacha, ng hotels sa Dubai, no? Kasi marami sa atin din na, but our MWO, yung ating Migrant Workers Office, we have established na a help desk doon sa atin at marami tayong mga kababayan na humingi ng tulong ng temporary accommodation. So, napoprovide na natin siya pero nagkakaubusan ng hotel accommodation dyan sa Dubai. Opo. Sa dami nga po ng stranded. Sige po ma'am, but ngayon po ma'am, you can only confirm, sadly, isa hong Filipina caregiver ang patay dito po sa Tel Aviv. The rest po naman, wala pa po tayo kahit na injured o doon sa binabanggit nyo, doon sa tinamaan po sa may bandang Dubai Airport na injured ang Filipino doon? Hindi po na-injured, pero meron pong, I would say, na kapag nagkaroon po siya ng slight injury sa Kuwait po. Nagkaroon ng slight injury. Sa Kuwait? Dahil po sa Kuwait. Pero okay naman po siya. Kumbaga natamaan lang ng mga ilang debris, pero hindi po siya naging major injury, no? Pero yung I can confirm po ngayon, yung naging anunsyo na ating Pangulo, na may nasawi po tayong kababayan na caregiver na taga Pangasinan po. Isa lang po itong injured na worker sa Kuwait Airport, International Airport. Lalaki po ito? Isa lang po. Isa lang po. Minor injuries po. Okay, sige. So, Ma'am PY, muli kaming tatawagan para po sa update na ito. Ito ay napaka-importante, lalo na po sa pagpapaabot po ng mensahe sa lahat ng ating mga kababayan dito sa mga lugar na naapektuhan ng gulo at maging sa Pilipinas po na ating mga manggagawa. Salamat po, Ma'am PY. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Thank you. All hands on deck po ang OWA sa mga panahong ito. Oras ngayong ganap ng alas 6:38. Yan po si Attorney Patricia Yvonne PY Kaunan ng OWA. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!